Ang ating tatalakayin ngayong araw, yung woman's nature. Based to sa pag-aaral, sa statistic, nagkaroon sila ng social experiment na kung paano yung natural behavior ng woman na siyang nakakatulong sa sangkatauhan, hindi lang sa sangkatauhan kundi para sa mga kalalakihan din. Dahil ang behavior ng woman na ipinapakita nila sa atin na kung saan wired up talaga sila, yun para magpatuloy na mag-strive, para magpatuloy na magkaroon ng drive sa buhay, mag-level up. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Yung pagiging natural narcissist ng mga kababayan. Yung natural narcissist ng mga kababayan, wired up sila doon. Dahil based on biological, human history ng sangkatauhan, ang mga kababaihan natural lamang na nag-strive lagi o naghahanap lagi ng way more much better para sa kanilang survival existence. So, Doc, yung po ba yung pinaka-meaning ng narcissist, Doc? Self-centered human behavior, narcissist, for their survival system. Love idealistically, women love opportunistically. I understand the fact that as a man, a woman loves you for what you bring to the table. You know what I'm saying? Your money, your income, your status, your confidence, your ambition, your cleverness. There's a whole bunch of different things that women look for in a man before they can actually love and submit and want to be with him. But for men, it's like, you know, men love women idealistic relationships. Break down what idealistically means. I mean, obviously, no love is Unconditional. but it's the closest to it. Like when a man loves a woman, he loves her far harder Yeah. than she loves him back, if so to speak. This is why women overwhelmingly, initiate divorce and breakups, etc. Why guys have such a tough time getting over it, because when a man loves a woman, he loves her for real. Only women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides us. Okay? When you meet a new girl, what do your friends ask you? What she look like? Ladies, when you meet a new guy, what do your friends ask you? What does he do? What the fuck does that do that can help you out? Can this motherfucker facilitate a dream or not? Dahil wired up sila doon. Yun yung kanilang striving. Pero alam mo kung anong kabutihang taglay nun sa humanity? Yes, Tayong mga lalaki, namomotivate tayo na magpakabuti sa buhay para hindi tayo natatalikuran ng mga partner natin. Yun yung kabutihang taglay naman. Hidden message na ipinaparating sa ating mga lalaki na kailangan always strive for greatness. Always strive for success, to be better person. Sabi nga nila, focus on yourself and they will focus on you. Napakagandang paliwanag yan, Doc. So, wired up sila dahil may malalim na meaning para doon. This is actually a man's word na naandyan sila para i-motivate tayo. Kasi imagine kung ang mga kababaihan hindi naghahanap o nag-i-strive ng much better guy. Lahat ng mga lalaki na kaya nga marami mga naiiwan na hindi nagkakaroon ng grind and purpose sa buhay ng mga lalaki. Naiiwan yun actually. Naghahanap ng way more much better guy. Ayan. Doc, ano yung ibig sabihin ng hypergamy? Yung hypergamy, patuloy na pag-strive ng mga kababaihan. Yung katulad ng pinapaliwanag ko, patuloy na pag-strive ng mga kababaihan doon sa way more much better na kanilang magiging potential mate. Yung potential mate o yung mapapangasawa pagdating ng araw. Doon lagi nakatutok ang mga kababaihan. Kaya ang mga kalalakihan kailangan nakatutok palagi sa grind and purpose. Kaya meron kasabihan na naman tayo ulit na kung ang lalaki ay nakatutok sa babae, mauubusan ng babae. Pero kapag ang lalaki ay nakatutok sa grind and purpose, hindi yun mauubusan ng babae. Alam mo, Doc, ganun pala yun. kaya yung sinabi ko last time ng mga kababaihan natural lamang na nagkakaroon ng mga orbiter dahil sila ay nangangailangan ng validation, pero hanggang doon lamang yun sa validation. Kung titingnan natin yung history ng sangkatauhan ng araw, ang mga babae sa tribo, lagi yan na kakaroon ng interest doon sa lagi nila nakikita nila na leadership o nagiging
nagiging dominant sa isang grupo. Doon sila lagi. Doc, may kinalaman ba yung pagiging narcissist nila sa the way na habang lumalaki ang mga babae? Napakaganda ng tanong mo. Actually, may kwento dyan. Napakahusay. Ang babae at lalaki, magkabaliktad kung paano ginlorify ng society. Baliktaran. Baliktaran. Alam mo bakit? Hindi, totoo, may kwento eh. Ang mga babae, ginoglorify ng society based on youth. Habang bata ang mga babae, napupuri na yan, nababalidate na yan. Di ba pag mga bata yung babae, kahit mga bata pa, nakikita mo possible pa lang, dahil youth nila yun eh, yun yung kanilang kasagsagan eh. Pero tayo eh, habang bata pa, hindi tayo nag-glorify ng society. Alam mo kung saan tayo nag-glorify? Pag tayo yung nasa medyo matatandang age na, meron ka ng mga successful story sa buhay, ito yung mga nagiging tumatayong mga position sa government, yung mga may edad na, di ba? Pag hindi ka pwede maging presidente, actually, kung ikaw ay nasa younger age, may mga tamang ano. Pero yung mga babae, sila ay nag-glorify ng society at nababalidate ng society sa murang edad. Kabaliktaran natin. Pero tayo, nung nasa murang edad, ang mga lalaki, hindi para i-glorify ng society. Pagtanda natin, doon tayo na nag-glorify. Kaya nagkaroon ng salitain na for the man, life begins at 40. Yun. Kasi doon pa lang tayo ma-appreciate o ma-recognize ng society. Ganun pala yung Doc. Yun, pag tayo umidad na. Pero ang mga kababaihan, bata pa lang yan, nag-glorify na yan, napapansin na yan dahil sa youth nila. Doon mo matatawag na high value woman yung mga nasa, kung meron tayong kasama rito na napakagandang kababaihan. Sabihin natin si Don Sulweta. Pero dumating si Julia Barreto na mas nasa youth age, kahit gano'ng kaganda pa yan, tayo attracted doon sa youth age dahil nandoon yung kanilang para sa kabataan. Yun. Diba? Ganun sila tinitingnan society. Kaya sila, kumbaga sa ano, mababa actually ang mga babae, mababa actually ang self-esteem niya. Ito na tayo, papasok na tayo sa story. Hindi mo makikita ang babae o mahihirapan ang isang babae na lumabas ng katulad natin na kahit walang ligo, na tayo kahit ako, nakakapasok ako sa trabaho, pag late na ako, pag walang ligo, doon ako nagliligo. Nakakalabas tayo, pero ang mga babae, kailangan mag-makeup niya. Ang mga babae actually nai-inlove sa pandinig. Tayo nai-inlove sa paningin. Kaya sila nagme-makeup at tayo nagsisinungaling. Kaya sila nagme-makeup. Pinapaganda nila yung kanilang appearance. Dahil ang mga babae, mababa self-esteem niya. Actually, they are all having the same emotion. Their judgment is all based on emotion. Kaya meron silang kakaibang diskarte na hindi natin nauunawaan dahil tayo mga lalaki. Logical tayo. Hindi yun actually based sa kung sino yung malakas o mahina. Dahil yun sa kanilang pagkakabal. Dahil wired up sila doon. Yun yung kanilang striving. Pero alam mo kung anong kabutihang taglay nun sa humanity? Yes, Tayong mga lalaki, namomotivate tayo na magpakabuti sa buhay para hindi tayo natatalikuran ng mga partner natin. Yun yung kabutihang taglay naman. Hidden message na ipinaparating sa ating mga lalaki na kailangan always strive for greatness. Always strive for success, to be better person. Sabi nga nila, focus on yourself and they will focus on you. Pero don't focus on them. Kaya nga pag nag-focus ka sa kanila, yun, doon nasisira na yung attraction. Attraction killer yun eh. Pag nag-focus tayo sa kanila. Napakagaling ng mga explanation mo, Doc. Kung katulad ng talakayan natin yung mga nakaraan, women's preservation. Kung magkakaroon ng Big Bang, katulad ng nangyari nung unang panahon. Yes, Doc. Big Bang. Kung magkakaroon ng survival, 99 na babae at isang lalaki, o 99 na lalaki at isang babae, ano pipiliin? Aba, Doc, siguro 99 na babae para sa reproduction. Napakahusay. Tama yun, para sa reproduction. Kaya tayo, ngayon, kahit saan ka tumingin sa even batas, lagi silang sinasang-ayon na, laging pabor sa kanila. At kung naalala mo yung moving Titanic, di ba sabi nila based on true to life story, di ba, Yes, Doc. mas maraming isinave na babae compare sa mga lalaki. Base sa Natural yun, Doc, sa mga Doc, sa mga nagligtas. mismo. Based on statistics sa human behavior na tayo lagi nating isinesave yung kababaihan para sa reproduction. Yun yung tinatawag na procreation.
para sa hindi matapos yung sangkatauhan. Yan yung topic natin natin. Kasi kung ang 99 na lalaki ang mabubuhay at iisang babae lamang ang nakasurvive, hindi yun enough para makapag-reproduct ng mga tao. Dahil ang babae, may limitation yan kung ilan lang ang kayang ianak. Pero ang lalaki, para mag-reproduct, walang limitation, di ba? Wala tayong limit eh. Kaya mo mag-deliver ng semen mo eh. Kaya mo mag-deliver unstoppable eh. Pero ang babae, pag nagbuntis, ano na yun, pre? Kumbaga sa dapat i-ligate na yun. Kasi mahihirapan siya mag-anak. Mga kababaihan, dapat naman nagpapasako sa mga kalalaman. You are watching Umerpus Project. For more video, please visit our YouTube channel and don't forget to subscribe. See you there.